Hinalikan siya ng asawa sa leeg, pero nadiri siya at nagsuka. Nang sabihin nitong gusto niya ang mahabang buhok niya, agad siyang tumakbo sa banyo. Sa kanyang galit, kinuha niya ang gunting at ginupit ang kanyang buhok. Galit na galit si Mari sa kanyang asawa dahil ikinulong siya nito ng 5 taon. Patuloy na binabantayan ni Kang In-wook ang bawat galaw ni Mari sa pamamagitan ng malawak na network ng mga kamera sa loob ng bahay. Sa tuwing lumalabas si Mari, sinusundan at binabantayan siya ng isang grupo ng mga bodyguard. Kapag nahuli ni In-wook si Mari na nakikipag-usap sa ibang lalaki, agad niya itong kakaladkarin pa uwi. Isasara ni In-wook ang mga kurtina at tatanggalin ang relo. Sa huli, sisimulan na niyang abusuhin si Mari. Sanay na si Mari sa mga ganitong kakilakilabot na pangyayari. Tiningnan niya ang kanyang katawan na puno ng mga sugat. Hindi sa ayaw tumakas ni Mari, kundi sadyang wala siyang magawa. Sa tuwing sinusubukan ni Mari na tumakas, agad siyang nahuhuli. Ang ina ni Mari ay nasa ilalim din ng kontrol ni In-wook. Ngunit sa huli, hindi na ito matiis ni Mari. Gumawa siya ng isang perpektong plano para makatakas. Una, inilabas ni Mari ang kanyang ina sa pintuan sa likod ng ospital. Isinakay niya ang kanyang ina sa isang taxi na nauna na niyang nabook. Pagkatapos magpalit ng simpleng damit, dinala ni Marie ang kanyang ina sa ibang ospital para magtago. Matapos siguraduhing ligtas ang kanyang ina, sinadyang iwan ni Marie ang huling liham sa sasakyan ng kanyang asawa. Binuksan niya ang kanyang telepono na nilagyan ng GPS tracker para mahanap ni In-wook ang kanyang lokasyon. Kinuha ni Marie ang kanyang nakahandang bag at dumiretso sa isang liblib na dalampasigan. Inilagay niya ang kanyang high heels sa ibabaw ng isang bato. Pagkatapos, iniwan ni Marie ang phone na may tracker doon para palabasing tumalon siya sa dagat at nagpakamatay. Matapos gawin ang lahat, mabilis siyang tumakbo patungo sa kagubatan. Nang dumating si In-wook sa tagpong inihanda ni Marie, sinabihan siya ng lahat na wala na ito, ngunit tumanggi si In-wook na tanggapin ang kinalabasan, kaya galit siyang sumigaw. Paglingon niya sa direksyon ng kagubatan, tila may napansin si In-wook na kakaiba. Agad siyang sumugod sa kagubatan para maghanap. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi sinasadyang napilay si Marie at nahulog sa gilid ng burol. Babalik sana si Marie para kunin ang bag nang marinig ang asawa na tinatawag siya. Hindi siya nakapagsalita. Naghintay lang siya hanggang sa makalayo si In-wook bago tumakbo habang tinitiis ang sakit. Nakarating si Marie sa highway pero walang humihinto. Dahil desperado, hinarangan niya ang isang sasakyan. Ang driver ay ang plastic surgeon na si Seo Jung-won. Ito ang nagbigay kay Marie ng huling pag-asa. Pagdating ni In-wook, matagal na palang nakaalis si Marie sakay ng sasakyan ni Jung-won. Dinala ni Jung-won si Marie sa kanyang bahay. Para makatakas sa mapang-aping asawa, nakiusap si Marie kay Jung-won na baguhin ang kanyang hitsura. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay. Nang makitang nag-aalinlangan pa ring sumagot si Jung-won, hinubad ni Marie ang kanyang coat. Taos-puso siyang nakiusap sa kanya na tulungan siya. Nang makita ni Jung-won ang napakaraming sugat sa katawan ni Marie, lubos siyang nagulat. Matapos marinig ang pagkukuwento ni Marie tungkol sa mga pinagdaanan niya sa loob ng maraming taon, hindi na kayang manahimik lang ni Jung-won. Kaya naman, nagpasya siyang operahan ito para bigyan siya ng bagong mukha. Bago ang operasyon, tinanong ni Jung-won si Marie kung may particular siyang mukha na gusto. Sinabi ni Marie na kahit anong mukha ay pwede na, basta hindi siya makikilala ng kanyang asawa. Naramdaman ni Jung-won ang matinding awa sa kalagayan ni Marie. Sinabi pa ni Marie na kung may mukha si Jung-won na gusto, maaari niya itong gawin sa kanya. Agad na natigilan si Jung-won. Habang magsisimula na ang operasyon, tumingin si Jung-won sa computer screen sa tabi niya at gumawa ng isang matapang na desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggal ni Jung-won ang mga benda sa mukha ni Marie. Sa mismong sandaling iyon, si Jung-won mismo ay namangha sa bagong hitsura ni Marie. Sobrang nagpanik siya, kaya napaupo siya sa sahig, at pagkatapos ay lumabas ng silid ng ospital ng tuliro. Lumabas na noong operasyon, gumawa si Jung-won ng mukha para kay Marie na kamukhang kamukha ng kanyang yumaong asawa. Samantala, natuklasan ni In-wook ang bag na nahulog ni Marie habang tumatakas sa kagubatan. Sa loob ng bag ay ang kanyang ID card at malaking halaga ng pera. Agad na naunawa ni In-wook ang buong sitwasyon. Napagtanto niya na walang sino man ang magbabalak na tapusin ang sariling buhay habang may dalang ganoon kalaking halaga ng pera. Agad na nag-utos si In-wook na hanapin si Marie kahit pa kailanganin niyang baligtarin ang buong lungsod. Tila nagbago ang takbo ng buhay ni Marie matapos niyang piliing baguhin ng lubusan ang kanyang hitsura para makatakas sa kanyang ekstremistang asawa. Habang tinitingnan ang kanyang bagong hitsura, hindi napigilan ni Marie ang kanyang mga luha. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na nakakita si Marie ng pag-asa na mabuhay pa. Pero hindi alam ni Marie na sa parehong oras, halos mabaliw na si In-wook matapos matuklasang tumakas siya. Naalala niya ang damit na suot ni Marie noong umuwi ito matapos ang isang bigong pagtatangkang tumakas.
Ang damit na iyon ay pagmamay-ari ng yumaong asawa ni Jungwon at ibinigay kay Mari para isuot noong nagtatago siya sa bahay nito. Agad na sinuhulan ni In-wook ang isang babaeng pulis na nagngangalang Chunyang. Matapos ipaliwanag ang buong sitwasyon, hiniling ni In-wook kay Chunyang na simulan ang pag-iimbestiga sa damit. Ipinakita ng investigasyon na ito ay isang limited edition na damit na pagmamay-ari lamang ng humigit kumulang 20 tao sa buong bansa. Naniniwala si In-wook na matatagpuan si Mari sa mga bahay na walang ganitong damit. Bumili siya ng listahan ng customer mula sa mga empleyado at inutusan si Chunyang na mag-imbestiga agad. Samantala, nag-iwan si Mari ng liham ng pasasalamat para kay Jungwon. Sinabi niya na gusto niyang magsimula ng bagong buhay. Dahil wala siyang pera, naghanda si Mari na maghanap ng trabaho, ngunit pagkatapos ng 5 taon na pagkakakulong, wala siyang anumang karanasan sa trabaho. Dahil dito, hinarap ni Mari ang napakaraming paghihirap. Kahit sa pag-a-apply ng mga part-time na trabaho, paulit-ulit siyang tinatanggihan. Nang gabing iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang sumisilong si Mari sa ulan, 2 lasing na lalaki ang lumapit at hinaras siya. Nang tangkaing saktan siya ng 2 lasing na lalaki, agad na umatras si Mari para iwasan sila. Natumba ang isang lasing at kinaladkad si Mari sa presinto para pagbayarin sa nasirang damit. Sa presinto, hindi naglakas loob si Mari na ibigay ang tunay niyang pangalan dahil sa takot na mahanap siya ng kanyang ekstremistang asawa, kaya napilitan siyang tawagan si Jungwon para humingi ng tulong. Matapos ang gulo sa lasing, dinala ni Jungwon si Mari sa kainan. Alam niyang masama ang araw nito kaya hindi na siya nagtanong. Inabot niya ang chopsticks at hinikayat itong kumain. Dahil sa kabaitang ito, sumabog ang matagal na kinikimkim na emosyon ni Mari, humagulgol siya ng todo. Akala ni Mari, sapat na ang pagtakas sa asawa para maging masaya. Hindi niya inakalang mahirap din ang buhay ng ordinaryong tao, kaya sinisi niya ang sarili sa pagiging walang silbi. Nakita ni Jungwon ang pagkakahawig ni Mari sa yumaong asawa at naawa sa kalagayan nito. Hindi niya matiis na walang gawin, kaya inalok niya itong tumira muna sa kanya habang naghahanap ng trabaho. Samantala, iniulat ni Chunyang kay In-wook ang resulta ng investigasyon. Matapos suriin ang bawat pamilya, wala pa rin siyang nakitang anumang kahina-hinala. Isa na lang ang natitirang pamilya sa listahan. Tiwala si Chunyang na pagkatapos ng huling pagsusuri, makakahanap na sila ng pahiwatig. Pagkaalis niya, tumingin si In-wook sa ulan sa labas ng bintana nang may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Kasabay nito, pauwi na sina Mari at Jungwon. Nang mapansin ni Mari na nakatagilid ang payong ni Jungwon patungo sa kanya, agad niya itong inayos pabalik sa gitna. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Bilang pasasalamat sa kabutihan ni Jungwon, gumising ng maaga si Mari kinabukasan para maghanda ng almusal. Sa pagkakita sa tagpong iyon, panandali ang napagkamalan ni Jungwon, ang taong nakatayo sa harap niya, bilang ang kanyang pinakamamahal na yumaong asawa. Habang kumakain, mausisang nagtanong si Mari kung bakit hindi niya nakikita ang asawa ni Jungwon sa bahay. Napatahimik sandali si Jungwon. Malungkot niyang ibinalitang pumanaw na ang kanyang asawa at matagal na siyang hindi nakakasalo sa almusal. Labis itong ikinalungkot at ikinapagsisi ni Mari. Inalok niya na siya na ang maghahanda ng pagkain para kay Jungwon sa hinaharap kahit man lang sa panahong nananatili siya sa bahay nito. Samantala, dahil hindi niya mahanap si Mari, pinagalitan ng matindi si In-wook ng kanyang ama. Naniniwala ang ama ni In-wook na masyadong malambot ang puso nito na siyang naging dahilan kung bakit naisip ni Mari na tumakas. Iminungkahi nito na kung hindi kayang kontrolin ni In-wook si Mari, dapat niya itong pilitin na magkaanak. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng anak ang magtatali kay Mari kay In-wook habang buhay. Agad na naalala ni In-wook ang kanyang pagkabata. Noon, gumamit din ng dahas ang kanyang ama para ikulong ang kanyang ina sa kanilang tahanan. Bagamat maraming beses sinubukang tumakas ng ina ni In-wook, sumuko rin ito kalaunan matapos mabuntis at isilang siya. Para naman kay Mari, akala niya ay unti-unti nang bumubuti ang mga bagay, ngunit ang kasalukuyang kapayapaan ay mabilis na naglaho dahil sa pagdating ni Ju Haira. Si Haira ay kababata ni Jungwon at malapit na kaibigan din ng kanyang yumaong asawa na si Woo Hwa-kyung. Pagkakita kay Mari, labis na natakot si Haira kaya naisip niya kung bakit naroon si Hwa-kyung, gayong pumanaw na ito. Dahil napansin ang marahas na reaksyon ni Haira, agad siyang hinila ni Jungwon palabas. Gusto ni Jungwon na humanap ng ibang lugar para makausap si Haira, pero tumanggi si Haira na umalis at iginiit na magpaliwanag si Jungwon doon mismo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng nasa harap niya ay may mukhang kamukha ni Hwa-kyung. Dahil nakitang balisa pa rin si Haira, napilitan si Jungwon na ilabas siya sa silid. Alam ni Jungwon na hindi na niya maaaring itago ang katotohanan kay Haira, kaya isinalaysay niya ang buong pangyayari sa kanya. Samantala, si Mari, na nasa loob din ng silid,
ay unti-unting napagtanto na may hindi tama. Pumasok siya sa silid na ipinagbabawal ni Jungwon na lapitan niya. Tama nga, sa loob ng silid ay may maraming larawan ng yumaong asawa ni Jungwon. Agad na naunawaan ni Marie ang buong katotohanan. Sumailalim si Marie sa operasyon para maging kamukhang kamukha ng yumaong asawa ni Jungwon ang kanyang mukha. Pag-uwi ni Jungwon sa bahay, hindi niya nakita si Marie. Dahil balisa, hinanap niya ito agad. Sa wakas, natagpuan ni Jungwon si Marie sa parke. Nakita ang lungkot ni Marie, lumapit si Jungwon para humingi ng tawad, pero hindi siya sinisi nito. Inamin niya na sinabi niyang kahit anong mukha ay ayos lang. At isa pa, maililigtas lang siya sa tulong ni Jungwon. Naalala ni Marie ang pagbisita ni Hyra kay Jungwon. Dahil ayaw niyang maging pabigat, nagpasya siyang umalis kinabukasan. Pero maaga siyang niyaya ni Hyra lumabas. Gusto ni Hyra na makamove on na si Jungwon, kaya hiniling niyang umalis na si Marie sa bahay nito. Pagkalabas ng restaurant, tiningnan ni Marie ang kanyang mukha sa salamin. Bigla niyang naalala ang malambing na tingin ni Jungwon tuwing tumitingin ito sa kanya. Alam ni Marie na mahal pa rin ni Jungwon ang kanyang yumaong asawa, kaya bago pa man matapos ang trabaho ni Jungwon, naghanda siya ng huling pagkain. Nagpalit pa si Marie ng mga damit na dating pagmamay-ari ni Hwakyong. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para magpaalam kay Jungwon. Plano ni Marie na umalis agad sa bahay pagkatapos ng huling pagkain. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Inwook ang damit, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Isa na lang na pamilya ang natitira sa listahan na kailangang suriin. Ginamit ni Inwook at Chunyang ang impormasyon sa listahan para mahanap ang tirahan ni Hyra. Hiniling ni Chunyang na ipakita ni Hyra ang damit para sa inspeksyon. Kahit naguguluhan, sumunod si Hyra dahil hiling ito ng pulis. Ngunit noong kukunin na niya ang damit, naalala ni Hyra na binili niya ang damit na ito kasama si Hwakyong. Agad na napagtanto ni Hyra na ang lalaking nakatayo sa labas ay malamang na ang obsessive na asawa ni Marie. Hindi nagtagal, habang kumakain ng hapunan si Jungwon, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nakita ni Jungwon ang isang lalaking mukhang agresibo na may kasamang babaeng pulis. Bago pa man makapagtanong si Jungwon tungkol sa kanilang pakay, itinulak ni Inwook ang pinto at pumasok ng sapilitan. Nang marinig ang boses ng kanyang asawa, agad na nagtago si Marie sa banyo. Sa sobrang takot, nanghina ang kanyang mga binti at nanginig ang buong katawan niya. Pagkakita kina Inwook at Chunyang na pumasok sa bahay, agad na hiningi ni Jungwon na ipakita ng babaeng pulis ang search warrant. Sinabi ni Inwook na kung ang kanyang mga kilos ay magdudulot ng anumang pinsala kay Jungwon, babayaran niya ito ng buo. Sinimulan na niyang halughugin ang bawat sulok ng bahay dahil ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataon na mahanap si Marie. Sa sandaling iyon, nakuha ng mabigat na paghinga ni Marie ang kanyang atensyon. Napansin ni Inwook ang isang bagay na hindi tama sa banyo at agad itong pinuntahan upang suriin. Nanginginig sa takot si Marie sa loob. Sa kabutihang palad, nagawa ni Jungwon na pigilan si Inwook sa tamang oras. Dahil may narinig na tubig sa loob, inakala ni Chunyang na naliligo ang asawa ni Jungwon, kaya hindi na nila ito sinuri. Doon lamang tumigil si Inwook. Inutusan niya pagkatapos si Chunyang na ilabas ang damit. Iginiit niya na ang asawa ni Jungwon ay mayroon ding katulad na damit at hiniling kay Jungwon na ilabas ito para suriin. Nanatiling tahimik si Jungwon, agad na kinalkal ni Inwook ang aparador para maghanap. Nang subukan ni Jungwon na buksan ang isa pang kabinet, pinigilan siya ni Inwook sa pag-aakalang nakokonsensya si Jungwon. Ngunit ang hindi inaasahan ni Inwook ay ang katotohanang mayroon ngang ganong limited edition na damit sa bahay ni Jungwon. Pagkakita sa damit, naging lubhang mapaghinala si Inwook. Lumabas na habang sinusuri ang damit ni Hyra, hindi sinasadyang nakita niya na ang huling destinasyon sa listahan ay ang bahay ni Jungwon. Pinaghihinalaan ni Hyra na ang damit na hinahanap ni Inwook ay malamang na pagmamay-ari ng asawa ni Jungwon. Matapos umalis ni Inwook at Cheon-yang, agad na naghanap si Hyra ng delivery person. Inutusan niya ang delivery person na dalhin agad ang damit sa bahay ni Jungwon. Dahil sa tulong na ito, nakatakas si Marie sa isang mapanganib na sitwasyon. Dismayadong umalis si Inwook at ibinuhos ang galit kay Cheon-yang. Sinisi niya ito dahil sa maling paniniwalang garantisadong magtatagumpay ang pag-check sa listahan ng mga pamilya. Hindi maintindihan ni Inwook kung bakit may isa pang magkaparehong damit na lumitaw. Binalaan niya si Cheon-yang na kung hindi nito agad imbestigahan ang lahat, hindi niya ito palalagpasin. Pagkatapos ay galit na umalis si Inwook. Nang makitang wala na sina Inwook at Cheon-yang, agad na bumalik sa loob si Jungwon para damayan si Marie. Hindi niya inaasahang nakaupo pa rin si Marie sa bathtub, hawak ang kanyang ulo at umiiyak. Natatakot siya na ang mga pag-asang kakasindi pa lamang ay mawawala sa isang iglap. Nang makita ang kalagayan ni Marie, dahan-dahang tinulungan siya ni Jungwon na lumabas ng bathtub
at pagkatapos ay dinala niya ito sa harap ng salamin. Kinumpirma ni Jungwon na ang kasalukuyang mukha ni Mari ay lubos na naiiba sa dati. Ang babaeng hinahanap ni In-wook ay wala na. Ngunit natatakot pa rin si Mari na makilala siya ni In-wook dahil lagi siyang nahahanap nito matapos siyang tumakas noon. Ang trauma na dulot ng kanyang ekstremistang asawa ay malalim na nakabaon sa isipan ni Mari. Para pakalmahin ang panik ni Mari, nagdala si Jungwon ng palanggana ng maligamgam na tubig at tinulungan siyang ibabad ang kanyang mga paa. Dahil sa banayad na pag-aalaga ni Jungwon, naisip ni Mari na marahil ay sa piling lang nito siya makakaramdam ng ligtas. Samantala, mabilis ding napansin ni In-wook na may kakaiba. Sa proseso ng pag-check sa listahan ng mga babaeng nagmamay-ari ng damit, nakilala na ni In-wook ang lahat. Ang tanging tao na hindi pa nagpapakita ay ang asawa ni Jungwon. Hindi nagtagal, muling tumunog ang doorbell. Muling nagtungo si In-wook sa pinto, desididong makita ang asawa ni Jungwon bago umalis. Ang pagtutol ni Jungwon ay lalo lamang nagpatibay sa hinala ni In-wook. Iginiit niya na kailangan lang niyang kumpirmahin kung ang babae sa loob ay tunay na asawa ni Jungwon. Habang nagtatalo sina In-wook at Jungwon, tinipon ni Mari ang kanyang lakas ng loob at tumawag. Buong tapang siyang lumabas bilang asawa ni Jungwon. Lubos na naunawaan ni Jungwon ang takot ni Mari. Agad siyang lumapit at inakbayan ito. Hinawakan ang kamay para sabihing hindi na dapat matakot. Pagkakita sa bagong mukha ni Mari, humingi na lang ng paumanhin si In-wook at tuluyang umalis. Muli umalis siyang walang napala at ramdam ang matinding pagkadismaya. Naupo si In-wook sa kotse at nagwala sa galit. Alam ni Mari na makakaabala lang siya kay Jungwon kaya nagpaalam na siyang aalis. Binigyan siya ni Jungwon ng telepono, bagong ID at pera para sa kanyang mga pangangailangan. Hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Mari na magpaalam ng direkta kay Jungwon kaya tahimik siyang umalis ng madaling araw. Pagkagising ni Jungwon at pagkakita sa bakanting silid, naintindihan niyang umalis na si Mari. Biglang may naramdamang pangungulila sa kanyang puso. Tiningnan ni Jungwon ang almusal na inihanda ni Mari at ang mga atsara sa refrigerator at lalo siyang nahirapang pakawalan ito. Para makatipid, umupa si Mari ng pinakamurang attic room na nahanap niya. Bagamat napakasimple ng silid, masaya siya dahil sa wakas ay nakatakas na siya sa kontrol ng kanyang mapang-aping asawa. Kinabukasan, pumunta si Mari sa nursing home para dalawin ang kanyang ina. Ngunit pagpasok niya sa silid, natuklasan niyang nawawala ang kanyang ina. Dahil nakaramdam na may mali, nagmamadaling lumabas si Mari para maghanap. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang kanyang ina sa lobby. Noong ipinaparehistro niya ang kanyang ina, hiniling ni Mari sa direktor na panatilihing kumpidensyal ang pagkakakilanlan nito. Kaya nang makita ng isang caregiver na papalapit si Mari, agad nilang sinubukang ilayo ang ina ni Mari. Ngunit hindi inaasahang hinawakan ng ina ni Mari ang kamay ng kanyang anak. Si Mari mismo ay labis na nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit nakikilala pa rin siya ng kanyang ina sa kabila ng kanyang lubos na nagbagong mukha. Samantala, hindi pa rin sumusuko si In-wook sa paghahanap kay Mari. Isang araw, nakipagkita siya kay Cheon-yang para makinig sa isang bagong ulat. Natuklasan ni Cheon-yang na ang asawa ni Jungwon at si Haira ay matalik na magkaibigan. At higit pa rito, sabay nilang binili ang damit na iyon. Pinaghihinalaan niya na noong panahon ng investigasyon, nagtatakipan sina Haira at Jungwon. Habang nagbabasa ng magazine, aksidenteng natuklasan ni Haira na ang asawa ni Mari ay ang kilalang tagapagmana na si Kang In-wook. Isang araw pa uwi galing trabaho, hindi inaasahang nakasalubong ni Jungwon si Mari. Tinanong niya ang lagay nito, pero biglang sumulpot si In-wook habang nag-uusap sila. Lumapit siya na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Natakot si Mari dahil dito, kaya napaurong siya ng kusa. Sa kabutihang palad, agad na niyakap ni Jungwon si Mari para protektahan siya. Iminungkahi ni In-wook na kausapin si Mari ng pribado, ngunit tumanggi si Jungwon dahil ayaw niyang magsayang ng oras sa kanya. Agad niyang inilayo ang nanginginig na si Mari. Pagbalik sa tinitirhan nito, natuklasan ni Jungwon na nakatira siya sa isang sira-sirang silid na nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanya. Hindi pa rin kumakalma si Mari. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya sa kanyang isipan ang pinaka-nakakatakot na eksena. Inisip niya si In-wook na papalapit, na iginigiit na kahit ano pa ang anyo niya, mahahanap siya nito. Sa guni-guni, pinalaan pa ni In-wook si Mari na huwag nang isiping makatakas sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang napagtanto ni Mari na guni-guni lang ang lahat. Ngunit sobrang takot pa rin niya, kaya nanginig siya at napaupo sa sahig. Samantala, labis ding nagulat si Haira nang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng asawa ni Mari. Agad na tinawagan ni Haira si Jungwon para ipaalam sa kanya na ang asawa ni Mari ay ang kilalang tagapagmana na si Kang In-wook. Siya ay isang taong mahirap makatunggali ni Haira at Jungwon. Pumunta pa si Haira sa bahay ni Jungwon para payuhan itong lumayo kay Mari. Ang art gallery na pinamamahalaan ni Haira ay ang pinakamalaking hilig ni Hakyong noong siya ay nabubuhay pa. Ang pinakamalaking sponsor ng gallery ay walang iba kundi si In-wook.
Kung malalaman ni Inwook na tinutulungan nila si Marie, malamang na mawawala na ang art gallery. Pero hindi sinagot ni Jungwon si Hyra. Bigla niyang naisip na hindi ligtas ang kasalukuyang tinitirhan ni Marie, kaya hiniling ni Jungwon kay Hyra na tulungan si Marie na humanap ng ibang matitirhan. Nabigla si Hyra sa hiling na ito. Tinanong niya si Jungwon kung nahulog na ba ang loob nito sa mukhang kamukha ni Hakyong, pero hindi alam ni Jungwon kung paano sasagot. Tumayo siya para iwasan ang tanong, pero hindi na makatahimik pa si Hyra. Nagmakaawa siya kay Jungwon na bitawan na si Hakyong. Naniniwala si Hyra na hindi kailanman tunay na naunawaan ni Jungwon ang babaeng naging si Hakyong. Sa wakas, ibinunyag ni Hyra ang sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon. Matagal nang may relasyon si Hakyong sa ibang lalaki. Ang aksidente sa sasakyan noong taong iyon ay nangyari habang papunta si Hakyong para makipagkita sa lalaking iyon. Naniniwala si Hyra na hindi alam ni Jungwon ang tungkol dito at natapat niyang inalagaan ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon. Pero ang mas ikinagulat ni Hyra ay ang katotohanang matagal na palang alam ni Jungwon ang buong kwento. Tahimik niya itong tiniis ng walang sinasabi. Pagbalik sa kanyang silid, naalala ni Jungwon ang araw na naaksidente ang kanyang asawa. Noong panahong iyon, desperado niyang gustong pigilan si Hakyong sa pag-alis. Alam ni Jungwon na may kadate ang asawa, pero dahil takot siyang mawala ito, hindi niya ito matanong. Pinanood na lang niya itong umalis ng walang magawa. Lihim na mahal ni Hera si Jungwon, kaya masakit sa kanya ang trato nito kay Hakyong. Hindi niya maunawaan ang lalim ng pagmamahal ni Jungwon kay Hakyong. Kahit alam niyang pinagtaksilan siya ni Hakyong, buong puso pa rin niyang inalagaan ang kanyang asawa sa loob ng 5 taon. Para kay Hera, ang sakripisyong iyon ay masyadong masakit at hindi maintindihan. Kasabay nito, nakatanggap si Inwook ng tawag mula kay Cheon-yong. Nakahanap siya ng bagong pahiwatig tungkol sa aksidente sa sasakyan na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng aksidente, naparalisa si Hakyong at sumasailalim sa gamutan sa isang nursing home. Agad na tinanong ni Inwook kung sino ang babaeng nakilala niya noon, kung tunay ngang naparalisa si Hakyong. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa nursing home kung saan ginagamot si Hakyong upang mag-imbestiga. Sinabi ng mga staff doon na himalang nagkamalay na si Hakyong. Ngunit nang magtanong si Inwook tungkol sa ibang mga bagay, tumanggi silang magsalita pa. Sa huli, isang empleyado ang hindi sinasadyang nakapagbigay ng pahiwatig. Ang araw na sinabing nagkamalay si Hakyong ay siya ring araw na tumakas si Marie. Habang iniisip ito ni Inwook, lalo niyang naramdaman na mayroong hindi tama. Pumunta siya sa art studio ni Hakyong at nagbigay ng kondisyon sa kasalukuyang manager na si Hyra. Pumayag si Inwook na i-renew ang kontrata ng sponsorship, pero ang taong direktang makikipag-usap sa kanya ay dapat si Hakyong. Kung tumanggi si Hyra, babawiin niya ang lahat ng sponsorship. Kung walang suportang pinansyal mula kay Inwook, tiyak na mapipilitang magsara ang art gallery. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nilapitan ni Hyra si Jungwon at sinabi ang lahat ng nangyari. Umasa siyang magagawa ni Marie na magpanggap bilang si Hakyong para matagumpay na mapirmahan ang sponsorship contract sa pangalan nito. Pinuntirya ni Inwook ang gallery dahil tinulungan ni na Jungwon at Hyra si Marie. Pero maring tumanggi si Jungwon na sumang-ayon sa planong ito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, dumiretso si Hyra kay Marie. Nagsinungaling si Hyra at sinabing nakahanap siya ng perpektong paraan para maitago ni Marie ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Hyra, kailangan lang ni Marie na mamuhay bilang asawa ni Jungwon at hindi makakakita ng anumang mali si Inwook. Pagkarinig na kailangan niyang harapin ang kanyang ekstremistang asawa, agad na natakot si Marie na parang inilubog sa isang napakalamig na lugar. Mabilis niyang tinanggihan ang alok ni Hyra. Ngunit ipinaliwanag ni Hyra na ang art gallery ang pinakamahalagang pag-aari ni Hakyong noong siya ay nabubuhay pa. Sa loob ng 5 taon na nasa koma si Hakyong, ang gallery ay nakaligtas lamang dahil sa mga donasyon. Nangatuwiran si Hyra na kahit paraan lang ito para matulungan si Jungwon, dapat pumayag si Marie. Pagka-uwi sa bahay, hindi mapakali si Marie buong gabi at hindi makatulog. Sa wakas, madaling araw ng susunod na araw, nakatanggap si Hyra ng tawag mula sa kanya. Pumayag si Marie sa alok. Hiniling ni Marie kay Hyra na ipadala ang lahat ng dokumentong may kaugnayan kay Hakyong para mapag-aralan at maisaulo niya itong mabuti. Mas kilala ni Marie si Inwook kaysa sa sino man, kaya hindi niya dapat ipakita ang anumang kahinaan. Hindi nagtagal, opisyal na nakipagkita si Marie kay Inwook sa anyo ni Hakyong. Sa labas, mukha siyang kampante at kalmado, pero sa loob, sobrang kinakabahan siya. Kahit gaano niya pilit na kontrolin ang sarili, sa kaibuturan ng kanyang puso, takot pa rin si Marie kay Inwook. Ang mga taon ng pang-aabuso na kanyang tiniis ay nag-iwan ng malalim na trauma sa kanya. Dahil sa matinding tensyon, basang-basa ng pawis ang leeg ni Marie. Ang kakaibang kilos na ito ay agad na napansin ni Inwook. Nakaramdam siya ng matinding pamilyaridad sa babaeng nasa harap niya, kahit na hindi pa sila kailanman nagkita. Habang nagpapakilala ng painting, nahulog ang scarf ni Marie. Nabigla si Inwook nang makita ang kanyang leeg, kamukhang kamukha ito ng kay Hakyong.
agad bumalik ang mga alaala niya sa kanyang asawa. Napagtanto rin ni Mari na nakakabahala ang sitwasyon at mabilis niyang pinulot ang scarf. Sa oras ng pagpirma ng kontrata, sinadya niyang isuot ang singsing sa kasal na inihanda niya ng maaga. Ang kilos na ito ay ginawa upang kumpirmahin na siya si Hakyong at ang asawa ni Jongwon. Nais ni Mari na gamitin ang mga detalyeng ito upang pawiin ang hinala ni In-wook. Bagamat mukhang magiliw ang kanilang pag-uusap sa labas, pareho silang palihim na nagsusuri sa isa't isa. Bago umalis, tinanong ni In-wook si Mari kung alam nitong hinahanap niya ang kanyang asawa. Kinumpirma ni Mari na narinig niya ang tungkol dito. Iginiit ni In-wook na gagawin niya ang lahat para mahanap si Mari, nasaan man siya o nagbago man ang hitsura nito. Sigurado siyang makikita niya ito agad. Habang nanginginig siyang lumabas, hindi inaasahang nakasalubong ni Mari si Jongwon. Nang makita ang makeup at natatakot na ekspresyon ni Mari, agad na naunawaan ni Jongwon ang buong sitwasyon. Hindi na napanatili ni Mari ang kanyang pagtitimpi. Napayakap siya sa mga bisig ni Jongwon at napahagulgol. Ngunit hindi tumigil doon si In-wook. Pinabantayan niya ang bahay ni Jongwon ng buong araw. Dahil dito, natuklasan ni In-wook na mag-isang naninirahan si Jongwon at hindi kailanman nakapunta si Hakyong sa bahay nito. Nagsimulang maghinala si In-wook na si Hakyong ang nagtatago kay Mari at kasama niya itong naninirahan. Isang araw pinuntahan ni Hyra si Jongwon. Natatakot siyang mawala ito sa kanya muli. Nag-aalala si Hyra na baka mahulog ang loob ni Jongwon kay Mari dahil suot nito ang mukha ni Hakyong. Kaya tinipon ni Hyra ang kanyang lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Jongwon. Lumapit si Hyra at niyakap si Jongwon, ngunit malamig niya itong itinulak palayo. Dahil hindi matanggap ang pagtangging ito, nagtago si Hyra sa loob ng kotse at humagulgol ng walang tigil. Dahil dito, alam ni In-wook na pagkakataon na niya. Alam niyang may itinatago si Hyra kaya nakipagkita siya. Matapos siyang tanggihan ni Jongwon, nawala ng pag-asa si Hyra. Para protektahan ang gallery, pumayag na siyang makipagtulungan kay In-wook. Hiniling ni In-wook na makipagkita kay Hakyong ng pribado muli. Kinabukasan, tinawagan ni Hyra si Mari para mag-ayos ng pagkikita. Inakala ni Mari na gusto lang makipag-usap ni Hyra, pero ang taong dumating sa tagpuan ay walang iba kundi ang kanyang mapang-abusong asawa na si In-wook na dati nang nang-abuso kay Mari. Agad na nagigting ang kanyang mga nerbiyos ng matindi. Wala man lang siyang lakas ng loob na tumingin sa mga mata nito. Sa kabutihang palad, dumating si Jongwon sa tamang oras. Ang presensya ni Jongwon ay agad na nagbigay kay Mari ng kapanatagan. Lumabas na sa huli ay nagatubili si Hyra na umalis, kaya ipinaalam niya kay Jongwon ang kinaroroonan ni Mari. Nakapagtataka, hindi pinahirapan ni In-wook ang sitwasyon para sa kanila. Hinayaan pa nga ni In-wook na madaling maisama ni Jongwon si Mari. Ngunit pagkatapos maiuwi ni Jongwon si Mari, isang nakakatakot na eksena ang naganap. Lihim na sinundan ni In-wook ang kanilang buong paglalakbay. Matapos makitang umalis si Jongwon, nagsimula siyang hanapin ang kinaroroonan ni Mari. Kasabay nito, nakita rin ni Mari si In-wook sa labas ng kanyang bintana. Nang marinig ang nagmamadaling katok sa pinto, agad siyang natakot at nagtago sa isang sulok. Hindi naglakas loob si Mari na mag-ingay. Sinira ni In-wook ang pinto at pumasok. Habang hinahanap si Mari, nakita niya ang mga painting at dokumento sa silid. Lalo siyang naniwalang nagtatago roon ang asawa na dati ay araw-araw nagpipinta. Paulit-ulit na tinawag ni In-wook ang pangalan ng kanyang asawa. Ang bawat tawag ay lalong nagpapatindi sa takot ni Mari. Biglang nakita ni In-wook si Mari at hinawakan ito sa kwelyo. Paulit-ulit niya itong tinanong kung saan ito nanggaling. Kahit na tinakot siya ni In-wook hanggang sa mawalan na siya ng katinuan, sinubukan pa rin ni Mari na manatiling matatag. Tinulak niya ang kamay nito at, gamit ang pagkakakilanlan ni Hakyong, tinanong kung bakit siya naglakas loob na pumasok sa bahay nito. Ngunit hindi napagtanto ni Mari na halos mawalan na ng kontrol si In-wook dahil gusto niyang mahanap ang kanyang asawa. Patuloy niya itong pinipilit na sabihin kung nasaan si Mari. Lalong naging hindi mapigilan ang boses ni In-wook. Ang takot ng babae ay tila pamilyar sa kanya. Agad na sumigaw si In-wook at inutusang ipakita nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dahil nag-aalala, bumalik si Jongwon at nakitang binabantaan ni In-wook si Mari. Agad siyang sumugod at sinuntok si In-wook, dahilan para mapabagsak ito sa sahig. Pagkatapos ay niyakap ni Jongwon si Mari na nanginginig sa isang sulok. Gusto ni Jongwon na ilayo si Mari sa mapanganib na lugar na ito, ngunit hindi sila basta-basta papayagang makaalis ni In-wook. Pinulot niya ang isang piraso ng kahoy na nahulog mula sa isel at mabilis silang hinabol. Pinilit ni In-wook si Jongwon tungkol sa katotohanang itinatago nila, ngunit tumangging sumagot si Jongwon. Agad na iwinasiwas ni In-wook ang piraso ng kahoy na naghahandang manakit muli. Sa pagkakita nito, lalong natakot si Mari at agad na tumawag ng pulis. Lubos ding nasuklam si Jongwon sa mga ginawa ni In-wook. Iginiit niya na ang tanging katotohanan ay gumamit ng dahas si In-wook laban sa isang babaeng walang kalaban-laban, ngunit tuluyang nawala ng kontrol si In-wook.
Naniniwala si In-wook na walang alam si Jung-won tungkol sa relasyon niya kay Mari. Sa sandaling akmang aatake muli si In-wook, agad siyang kinaladkad palayo ng kanyang mga bodyguard. Nasa ibaba na ng gusali ang mga sasakyan ng pulis. Kung magpapatuloy si In-wook sa paggawa ng gulo, makakaapekto ng masama ang kanyang mga aksyon sa korporasyon. Matapos ilayo si In-wook, agad nilapitan ni Mari si Jung-won para tingnan ang mga sugat nito. Nadurog ang puso niya at napaiyak nang makitang laging napapahamak si Jung-won dahil sa kanya. Samantala, hindi kumbinsidong sinuntok ni In-wook ang bakal na bakod hanggang sa dumugo ang kanyang kamay. Napansin ni Jung-won na sira na ng tuluyan ang kandado ng pinto ni Mari. Nag-alala siya na baka bumalik ang mapang-abusong asawa nito para hanapin ulit si Mari. Dahil dito, nagpasya si Jung-won na magpalipas ng gabi. Tinulungan din niya si Mari na linisin ang napakagulo nilang silid. Hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Jung-won, pinagmamasdan siya ni Mari ng may pighati. Dahil ayaw na niyang maging pabigat, nagdesisyon siyang lumisan. Tahimik siyang nag-impake at nagpasyang manirahan na lang sa ibang lugar. Pagkagising ni Jung-won, nakita niya ang sulat ng pamamaalam na iniwan ni Mari. Ayaw niyang magpatuloy ito sa buhay na palaboy-laboy at walang matirhan, kaya agad na tumawag si Jung-won para subukang pigilan siya. Sa totoo lang, labis ding nahihirapan si Mari. Ayaw niyang umalis, ngunit natatakot siyang patuloy na magdulot ng problema kay Jung-won. Sakto namang sasakay na si Mari sa kotse nang maabutan siya ni Jung-won na hinihingal. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Bagamat walang sinabi sina Jung-won at Mari, tila na ipahayag ng yakap na iyon ang libu-libong salitang hindi nasabi. Sa kabilang banda, nalaman din ng ama ni In-wook ang pagtakas ng kanyang manugang. Pinalaan niya si In-wook na dapat nitong mahanap si Mari sa loob ng 10 araw. Kung mabigo si In-wook, itatakwil siya ng kanyang ama. Ang bantang ito ay nagdulot ng mas matinding panggigipit kay In-wook. Patuloy niyang iniisip kung saan nagtatago si Mari. Dahil dito, nagpadala si In-wook ng grupo ng mga tauhan para bantayan ang bawat galaw ni na Jung-won at Mari. Gusto niyang maibalik agad ang kanyang asawa. Kinabukasan, habang naghahanda si Mari na bisitahin ang kanyang ina sa nursing home, napansin niyang may lalaking patuloy na sumusunod sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya matakasan ang taong ito. Alam ni Mari na tiyak na isa ito sa mga tauhan ni In-wook, kaya tinawagan niya si Jung-won para humingi ng tulong. Ngunit nang dumating si Jung-won, sinusundan din pala siya. Napilitan si Mari na kanselahin ang pagbisita sa ina. Kasabay nito, nalaman ni Seong-ho ang katotohanan tungkol sa mukha ni Mari. Nagulat siya ng husto at naglabas ng isang lumang litrato. Sa unang tingin, tila sina Jung-won at Hakyung lang ang nasa litrato, ngunit ang nakatupi at nakatagong bahagi nito ay ang imahe pala ni Seong-ho. Sa katunayan, litrato ito ni na Jung-won at Seong-ho. Matagal nang lihim na minamahal ni Seong-ho si Hakyung. Sa puntong ito, nilapitan ni In-wook si Seong-ho para imbestigahan ang relasyon ni na Jung-won at Hakyung sa pamamagitan ng kaibigang ito. Pero tumanggi si Seong-ho na magbigay ng anumang impormasyon. Kaya naman, nag-utos si In-wook na palihim na imbestigahan si Seong-ho. Dahil binabantayan araw-gabi, hindi na makalabas sina Mari at Jung-won. Nakakulong sila sa bahay kung saan nagluluto, naglalaro at nagmamasid sila ng mga bulaklak. Sa panahong ito, kusaring lumalim ang kanilang pagmamahalan, maalalahanin namang hinugasan ni Jung-won ang mga paa ni Mari. Dahil sa ganitong paglalambing, mahirap nang tukuyin kung nagpapanggap lang ba sila o tunay na magkapareha. Nang gabing iyon, inamin ni Jung-won ang kanyang nararamdaman at nangakong pormal niya itong ipapahayag kinabukasan. Kinabukasan, habang naghihintay si Mari sa restaurant, palihim na bumili si Jung-won ng bouquet ng mga rosas. Pagpasok niya sana, nakatanggap bigla si Jung-won ng mensahe mula kay In-wook. Naglalaman ang mensahe ng intimate na larawan ni na Hakyung at Seong-ho. Ang isa ay asawa niya at ang isa naman ay matalik na kaibigan ni Jung-won. Hindi makapagsalita si Jung-won. Alam niyang nagmahal ang asawa niya noon pero hindi niya akalaing ang lalaki ay ang matalik niyang kaibigan sa loob ng 15 taon. Tiningnan ni Jung-won si Mari pero si Hakyung ang nasa isip niya. Dati, madalas maglakbay si Hakyung para sa trabaho habang laging nagbabakasyon naman si Seong-ho. Napagtanto ni Jung-won na hindi nagkataon ang lahat ng ito. Inihanda na niya ang kanyang pagtatapat kay Mari. Ngunit ngayon ay hindi na niya magawang sabihin ito. Matapos ihatid si Mari sa restaurant, agad na hinanap ni Jung-won si Seong-ho. Pinilit niyang ipasabi sa kanyang kaibigan ang buong katotohanan. Tinatanong ni Jung-won kung bakit ipinagkanulo ni Seong-ho ang kanilang matagal na pagkakaibigan. Sa simula, tumanggi si Seong-ho na umamin. Ngunit nang ipakita ni Jung-won ang litrato bilang ebidensya, hindi na ito maitago ni Seong-ho. Napilitan siyang umamin na siya ang kasintahan ni Hakyung bago si Jung-won.
Ngunit pinili ni Hakyong na pakasalan si Jungwon. Sinisi ni Seong-ho si Jungwon sa pag-agaw sa kanyang minamahal. Napagtanto ni Jungwon na hindi na kayang makilala ng kanyang kaibigan ang tama sa mali. Kaya naman, idineklara niyang puputulin na niya ang ugnayan kay Seong-ho at determinadong umalis. Kasabay nito, nilapitan ni In-wook si Hyra. Ibinunyag ni In-wook na sinabi na niya kay Jungwon ang tungkol sa pakikipagrelasyon ni Hakyong. Nagbabala siya na kung patuloy itong itatago ni Hyra, mapapanood lang niya nang walang magawa ang pagdurusa ng lalaking mahal niya. Biglang tinanong ni Hyra si In-wook kung ano ang gagawin nito kung ang asawa niya ay may mahal na ibang lalaki. Malamig na iginiit ni In-wook na kung totoo iyon, siya mismo ang magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Natatakot si Hyra na may gawing masama ang nakakatakot na lalaking ito kay Jungwon, kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Jungwon para hanapin si Mari. Sinisi ni Hyra si Mari sa walang katapusang problema ni Jungwon. Nag-aalala siya na kung magpapatuloy ang pagsasama ni Mari at Jungwon, mas lalong magiging padalos-dalos ang mga kilos ni In-wook. Isang araw, habang palabas si Jungwon, biglang may humaharurot na sasakyan patungo sa kanya mula sa kabilang direksyon. Si In-wook ang nagmamaneho. Nagbabala si In-wook kay Jungwon na kung hindi niya ibibigay ang kanyang asawa, hindi siya sigurado kung makakapreno pa siya sa tamang oras sa susunod. Nasaksihan ni Mari ang buong pangyayari. Ayaw niyang masaktan ulit si Jungwon nang dahil sa kanya. Kaya naglakas loob si Mari at nagpanggap bilang si Hakyong para makipagkita kay In-wook. Pero hindi niya inaasahang makakasalubong ang ama ni In-wook mismo sa lobby ng kumpanya. Sa kabila ng pagpapaopera sa mukha, hindi mapigilan ni Mari ang kanyang takot nang makita ito. Habang nagkakasalubong sila, biglang tinawag ng ama ni In-wook si Mari. Tinanong niya kung bakit ipinipilit ni In-wook na isponsor ang art gallery nito kahit na malapit na itong mabangkarote. Habang nag-aalinlangan si Mari at hindi alam kung paano sasagot, dumating si In-wook sa tamang oras. Hinila niya ito sa likod at sinabing bisita niya ito. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng ama, nangako si In-wook na magbibigay ng ulat sa pondo agad. Dinala niya si Mari sa opisina. Doon, hindi na itinago ni Mari ang kanyang mga intensyon. Hiningi niya kay In-wook na huwag nang makialam sa relasyon niya kay Jungwon bilang asawa nito. Iginiit ni Mari na ang lahat ng nasa larawan ay nakaraan na at napatawad na ni Jungwon si Hakyong. Dahil dito, umaasa siyang hindi na makikialam ang isang tagalabas na tulad ni In-wook. Malamig na tumawa si In-wook at sinabing naging komplikado lang ang sitwasyon dahil ayaw ibigay ni Jungwon at ng mga taong nakapaligid sa kanya ang asawa ni Jungwon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kalasin ni In-wook ang mga buttons ng kanyang manggas. Ang pamilyar na kilos na iyon ay nagpaalala kay Mari sa panahong inabuso siya nito. Natakot siya na baka sumabog ang trauma sa kanyang puso at hindi niya makontrol ang sarili, kaya nagpasya si Mari na umalis. Ngunit sa paghakbang niya palabas, biglang ibinagsak ni In-wook ang pinto. Nagulat si Mari sa malakas na ingay at agad siyang napatalon at nanigas sa takot. Dahil sa takot niya, napansin ni In-wook na may mali. Kinabukasan, may bagong pahiwatig na ibinigay si Cheon-yang. Sa pamamagitan ng paghahanap sa mga ospital, nahanap nila ang ina ni Mari. Nagpasya si In-wook na gamitin ang ina ni Mari upang pilitin itong magpakita. Agad niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan patungo sa nursing home. Kasabay nito, naghahanda na sina Jungwon at Mari na umalis nang aksidenteng may dumaang kama ng ospital sa kanilang harapan. Dahil sa kama na humaharang sa kanilang paningin, pinalad silang hindi mapansin ni In-wook. Pagkapasok sa silid, nakita ni In-wook ang kanyang biyenan pagkalipas ng mahabang panahon. Ngunit ang unang sinabi nito ay kakatapos lang siyang dalawin ng kanyang anak at kailan lang nito umalis. Pagkarinig nito, agad niya itong hinabol. Gayunpaman, huli na siya ng isang hakbang. Alam ni In-wook na tiyak na babalik si Mari para dalawin ang kanyang ina, kaya nagtalaga siya ng mga gwardya para bantayan ang nursing home araw at gabi. Hinanap ni In-wook si Song-ho at ginamitan ng video para pilitin itong umamin. Lumabas na kasama siya ni Hakyong noong maaksidente ito at hinayaan lang niya itong walang malay nang hindi tumatawag ng pulis. Natakot siya na makaapekto ang insidente sa kanyang kinabukasan at reputasyon kaya iniwan ni Song-ho si Hakyong sa pinangyarihan at umalis. Ang buong insidente ay na-record ng camera ng isang driver ng truck. Ginamit ni In-wook ang pera at dahas para makuha ang video na ito. Tinanong ni In-wook kung bakit laging sinasabi ni Song-ho na mahal niya si Hakyong pero iniwan niya ito noong nasa panganib siya. Malamig na sinabi ni Song-ho na ang 5 taong pagiging gulay ni Hakyong bago siya mamatay ay isang himala. Pagkarinig nito, natigilan si In-wook. Kung totoong namatay na si Hakyong, sino ang babaeng nakatira kasama ni Jungwon? Dahil sa walang humpay na pagtatanong ni In-wook, napilitan si Song-ho na aminin ang lahat. Halos mawala sa sarili si In-wook matapos malaman ang katotohanan. Paulit-ulit na tinawagan ni In-wook si Mari pero walang sumasagot sa mga tawag. Si Mari ay nagbabakasyon kasama si Jungwon at opisyal nang kinumpirma ni na Jungwon at Mari ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa.
Agad na pinuntahan ni Inwook si Hyra at pinilit itong sabihin kung nasaan si Mari. Gayunpaman, tumangging makipagtulungan si Hyra. Pagkatapos ay naglabas ng baril si Inwook para takutin si Hyra na pinipilit itong tawagan si Mari at linlangin ito para bumalik. Dahil nag-aalala na baka saktan ni Inwook si Jongwon, napilitang tawagan ni Hyra si Mari. Pero sa huli, pinalaan ni Hyra si Mari na huwag babalik at inutusan silang magpunta agad ni Jongwon sa ibang lugar. Hindi naintindihan ni Mari ang ibig sabihin ng mga kakaibang salitang ito. Sa sandaling magtatanong sana ulit si Mari, inagaw ni Inwook ang telepono. Nagbanta siya na kung hindi pupunta si Mari sa art gallery bago maghating gabi, magbabayad si Hyra ng kanyang buhay dahil sa pagprotekta sa kanya. Sobrang natakot si Mari kaya nanginig ang buong katawan niya. Gusto ni Mari na iligtas si Hyra pero ayaw niyang madamay si Jongwon. Kaya naman mag-isang bumalik si Mari sa lungsod. Pagdating sa art gallery, tapat na inamin ni Mari ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi mapigilan ni Inwook ang kanyang kagalakan at agad niyang niyakap si Mari. Umiiyak na inamin ni Mari na sinira niya ang mukhang minahal ni Inwook. Iginiit niya na hindi na siya ang babaeng minahal nito noon. Pero iginiit ni Inwook na hindi iyon mahalaga. Gagawa siya ng paraan para maibalik ang dati nitong mukha. Nagbanta pa si Inwook na kung hindi niya makukuha si Mari, ipapadala niya ito sa kabilang buhay. Ito ang paraan ni Inwook ng pagpapahayag ng kanyang labis na pagmamahal. Sa pagtingin sa kilos ni Inwook, naramdaman ni Mari na ang lalaking nasa harap niya ay hindi iba kundi isang baliw. Nang makitang nanginginig sa takot si Mari, ngumiti ng may kasiyahan si Inwook. Naniwala siya na sa wakas ay bumalik na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Nang dumating si Jongwon sa art gallery, si Hyra na lamang ang naiwan sa loob na walang malay. Si Mari ay dinala sa bahay at ikinulong ni Inwook. Kinabukasan, naghanap si Inwook ng plastic surgeon pero tumanggi silang lahat na operahan si Mari. Tinawagan niya si Sungho at nalamang si Jongwon ang nagbago sa mukha nito. Naniniwala si Inwook na si Jongwon lamang ang makakapagbalik sa dati nitong hitsura. Dahil dito, ipinaaresto ni Inwook si Jongwon. Pinilit niya si Jongwon na magsagawa ng reconstructive surgery sa kanyang asawa at nagbanta na ililibing siya ng buhay kung tatanggi ito. Lubos na nauunawaan ni Mari ang pagkatao ni Inwook. Mabilis siyang lumuhod at nagmakaawang huwag saktan si Jongwon. Nang ipagtanggol ng asawa ang lalaki, galit siyang pinatahimik ni Inwook. Iginiit ni Jongwon na walang alam sa pag-ibig si Inwook na agad naman nitong pinabulaanan. Sabi niya, kung di niya alam ang pag-ibig, hindi rin pag-ibig ang pagbabago ni Jongwon sa mukha ng asawa ng iba para magmukhang yumaong asawa niya. Sa operating room, nagmakaawa si Mari na ituloy ang operasyon. Pero tumanggi si Jongwon dahil delikado ito sa buhay ni Mari. Nang makitang umiiyak si Mari, kusa niyang pinunasan ang mga luha nito. Pero agad na umiwas si Mari dahil nakatingin pa rin si Inwook mula sa labas. Ang pag-aalinlangan ni Jongwon ang nagpawala ng pasensya ni Inwook. Sa puntong ito, lubos ng desperada si Mari at gusto lang niyang pigilan ang galit ni Inwook. Kaya kusa niyang iminungkahi na ibang doktor na lang ang magsagawa ng operasyon. At ipinaubaya na kay Inwook ang pagpili. Matapos sabihin ito, hinawakan ni Mari ang kamay ni Inwook at hiniling na iuwi na siya nito. Pero noong hindi nakabantay si Inwook, bigla siyang humakbang papunta sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at mabilis siyang nakalapit para hilahin pabalik si Mari. Nagbabala si Mari na kung patuloy na sasaktan ni Inwook si Jongwon, mawawala siya sa mundo nito habang buhay. Agad na natakot si Inwook at napilitang iuwi siya. Kinabukasan, natuklasan ng ama ni Inwook na nagbago ang mukha ni Mari. Galit niya itong pinagalitan. Iginiit ni Mari na sinira niya ang mukhang iyon dahil impyerno lang ang idinulot nito sa kanya. Noong sasaktan na sana ng ama ni Inwook si Mari, pumalik si Inwook at pinigilan ito. Pagkaalis ng kanyang ama, mahigpit na niyakap ni Inwook ang natatakot na si Mari. Nangako siyang poprotektahan ito, pero hindi mapapabago ng pangakong iyon ang desisyon ni Mari na tumakas. Nang gabing iyon, palihim na pumunta si Mari sa art studio. Gusto niyang mahanap ang memory card na naglalaman ng ebidensya ng pang-aabusong dinanas niya. Nang mahanap ni Mari ang memory card, dumating si Inwook at inagaw ito. Natigilan siya nang mapanood ang mga recording sa loob. Akala niya ay mahal niya si Mari, pero ngayon lang niya napagtanto ang lalim ng sakit na naidulot niya. Sandali lang ang pagsisisi niya dahil ibinaling din ni Inwook ang sisi kay Mari. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Mari. Napagtanto ni Mari na hindi maiintindihan ni Inwook ang takot niya, kaya napilitan siyang tumakas. Hindi rin niya maunawaan kung bakit kailangan niyang magpabago ng mukha. 5 taon siyang nagtiis, pero hindi nagbago ang marahas na ugali ni Inwook. Gayunpaman, naniniwala si Inwook na nagbago na siya at si Mari ang hindi nagbago. Masakit niyang napagtantong hindi pa rin ito naiintindihan ang problema. Dahahas ang ginamit ni Inwook para pigilan si Mari na tinawag niyang pagmamahal.
Nagwala si Inwook nang kumontra si Mari. Pinagpatuloy niya ang pang-aabuso sa kaumiyak at sinabing dahil lang ito sa sobrang pagmamahal niya. Pero walang babaeng makakatagal sa ganoong klaseng pagmamahal. Dinala ni Inwook si Marie sa restaurant. Doon, hindi sinasadyang nagkita sina Marie at Hyra. Sinundan siya ni Hyra sa banyo para kamustahin ang kanyang kalagayan. Gusto ni Hyra malaman kung nagbago na si Inwook. Pero nang mahawakan si Marie, nakita niya ang mga sugat nito. Hindi alam ni Hyra kung paano tutulungan si Mari, kaya ikinuwento niya ang pangyayari kay Jungwon. Hindi na ito matagalan ni Jungwon. Padabog siyang nagtungo sa bahay ni Inwook, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard sa labas. Nang makita si Jungwon, hindi siya pinigilan ni Inwook. Inutusan pa nga niya ang kanyang mga tauhan na i-escort si Jungwon papasok. Habang nag-uusap sina Jungwon at Mari, tumayo si Inwook sa likuran nila at tahimik na naglabas ng baril. Hinarangan ni Jungwon si Mari, pero hindi sila gustong saktan ni Inwook. Itinutok niya ang baril sa sarili at nagsugal. Naglagay siya ng isang bala at kinalabit ang gatilyo. Mabuti na lang, hindi pumutok ang baril. Para kay Inwook, ang mapanganib na gawaing ito ang patunay ng lalim ng pag-ibig niya kay Mari. Takot na takot si Mari, lumuhod siya at nagmakaawang huminto na ito. Pinilit ni Inwook si Mari na magmakaawa para huwag na niyang kalabitin ang gatilyo. Agad na inulit ni Mari ang kanyang mga hinihingi. Bagamat hindi niya mahal si Inwook, natatakot siya sa hindi matatag na kilos nito. Ano man ang ipasabi ni Inwook kay Mari, agad niya itong sinusunod. Tiningnan ni Inwook si Jungwon ng may pagtatagumpay. Naniniwalang ang pagmamahal lang niya kay Mari ang totoo. Ngunit laking gulat ni Inwook nang kumuha rin ng baril si Jungwon at sumali sa sugal. Halos himatayin si Mari at pinigilan ito. Prangkang sinabi ni Jungwon kay Inwook na ang paggamit sa buhay ng tao para manakot ay hindi pagmamahal, kundi isang duwag na obsesyon. Giit niya, hindi pagmamahal ang ipinapakita ni Inwook kundi pananakot para piliting manatili si Marie. Pinanood lang ni Inwook ang pag-alis ni na Jungwon at Marie, pero hinarang sila ng tauhan niya. Sinabi nitong hawak na ni Inwook ang ina ni Marie. Sa isang video call, tinanong ni Inwook si Marie kung ano ang gagawin niya sa ina nito kung hindi siya babalik. Ang kanyang ina ang tanging kahinaan ni Marie. Ayaw niyang bitawan ang bagong buhay, pero hindi rin niya pwedeng isakripisyo ang ina. Sa kabila ng pagpigil ni Jungwon, bumalik si Mari kay Inwook. Hindi niya maintindihan ang mga taktika nito, pero wala namang pakialam si Inwook. Handa siyang gumamit ng anumang paraan para pilitin si Mari na bumalik. Iginiit ni Mari na kahit ano pa ang gawin ni Inwook, hinding-hindi nito ganap na mapapasakamay ang kanyang katawan at puso. Dahil sa determinasyon ng kanyang asawa, tinawag ni Inwook si Sungho sa kanyang bahay kinabukasan. Pinilit ni Inwook si Sungho na mag-falsify ng mga medical records sa harap mismo ni Mari. Gustong palabasin ni Inwook na may nagawang medical incident si Jungwon noon para tuluyang sirain ang reputasyon at karera nito. Walang kamalay-malay si Jungwon sa planong ito. Pagkatapos ng isang operasyon, pinalibutan si Jungwon ng mga reporter. Walang tigil na tinanong ng mga reporter kung bakit itinatago ni Jungwon ang kanyang mga pagkakamali noon. Dahil hindi naman niya ginawa ang ganoong bagay, natural lang na itinanggi ito ni Jungwon. Sa kabila ng mga walang basehang tanong, mahinahong sumagot si Jungwon. Bagamat marami pa ring nagtitiwala sa ospital, hindi maiwasan ang pagdami ng mga kanseladong appointment. Nang gabing iyon, niyakap ni Inwook si Mari at tiniyak sa kanya na walang sinuman ang makakapaghiwalay sa kanila. Pagkatapos, ipinakita niya kay Mari ang ulat sa balita tungkol kay Jungwon na pinalilibutan ng mga reporter. Muling nadurog ang damdamin ni Mari. Tinawag niyang malupit si Inwook at sinabing wala siyang karapatang sirain ang buhay ng iba. Para sa kanya, hatak ni Inwook si Jungwon pababa sa impyerno. Pero tuluyan nang nawala sa katinuan si Inwook. Gusto lang niyang hilahin ang lahat pababa sa putikan kasama niya. Kailangan lang ni Inwook si Mari sa kanyang tabi at wala siyang pakialam kung nasaan sila. Kahit pa impyerno ang buhay, hindi siya natatakot. Naniniwala siyang basta kasama si Mari, paraiso na ang kahit saan. Muling nagplano si Mari na tumakas mula kay Inwook. Lihim niyang nirecord ang pang-aabuso. Itinago ni Mari ang memory card sa isang painting at ipinadala ito kay Jungwon. Nang mapanood ang video, nadurog ang puso ni Jungwon. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan para sa dinaranas ni Mari. Kasabay nito, hindi mapigilan ni Jungwon ang kanyang galit kay Inwook. Agad niyang tinawagan si Inwook ng direkta. Mariing hiniling ni Jungwon na pakawalan ni Inwook si Mari. Kung tatanggi siya, lalabas ang lahat ng mga video sa pahayagan kinabukasan. Alam ni Inwook na kapag nabunyag ang totoo, mawawala ang lahat sa kanya. Ayaw pa rin ni Inwook na mawala si Mari. Pinapili niya ito. Mananatili o aalis. Nang piliin ni Mari ang umalis, nadurog ang puso ni Inwook pero hinayaan niya ito. Kinabukasan, sinunog niya ang kanilang mga litrato.
Matapos gawin iyon, nagdesisyon siyang pumayag sa diborsyo. Isang kondisyon lang ang ibinigay ni Inwook. Gusto ni Mari ng huling salo-salo. Akala niya ay handa na siyang bumitaw, pero nang makita si Mari, hindi na matiis ni Inwook na hayaan itong umalis. Nagmakaawa siya at nangakong magbabago, pero matatag na tumanggi si Mari. Napilitan si Inwook na tanggapin ang desisyon nito. Habang papunta sa korte, patuloy ang tawag ni Jung-won kay Mari. Nagalit si Inwook, itinapon ang gamit nito sa likod. Hindi niya matanggap ang pag-alis ni Mari. Gusto lang niyang mag-focus ito sa kanya. Habang papalapit sila sa korte, muling tumunog ang telepono ni Mari. Ang tunog na iyon ay lalo lamang nagpagalit kay Inwook. Bigla niyang ipinihit ang sasakyan at tinala si Mari sa ibang lugar. Sa pagkagulat ni Mari, sinabi ni Inwook na gusto niya itong isama sa huling paglalakad sa parke, ngunit dahilan lamang ito. Gusto niyang magpalipas ng oras at umaasang magbabago ang isip ni Mari. Pagkatapos ay mapanganib na pinaharurot ni Inwook ang sasakyan. Narating ng sasakyan ang liblib na lugar. Sa takot, kinalas ni Mari ang seatbelt. Habang bubuksan na sana ni Mari ang pinto para umalis, biglang huminto si Inwook. Hinilan niya si Mari patungo sa isang malapit na madamong lugar. Muling sumigaw si Inwook sa kanya. Hindi maintindihan ni Inwook kung bakit palagi siyang pinagagalit ng husto ni Mari. Dahil hindi makontak si Mari, hinanap siya ni Jung-won gamit ang GPS. Sa damuhan, nagmakaawa si Inwook na aminin ni Mari na minahal niya ito, pero iginiit ni Mari na hindi. Ang tanging naidulot ni Inwook ay sakit na hindi matanggap ng lalaki. Naglabas siya ng baril at gustong wakasan ang kanyang buhay. Iginiit ni Inwook na kahit hindi siya mahal ni Mari, mamahalin niya ito habang buhay. Desperado siyang nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Itinutok ni Inwook ang baril sa sarili at kinalabit ang gatilyo, pero napigilan ito ni Mari. Matapos ang insidente, dinala silang dalawa sa ospital. Pagkagising niya, binaliwala ni Inwook ang kanyang sugat at agad na hinanap si Mari. Nagising na si Mari bago pa si Inwook. Habang paalis na siya sa ospital, nakita ni Mari si Inwook at nagawa niyang makaiwas sa paningin nito. Ngunit dahil sa pagod, kinailangang manatili ni Mari sa ospital para magpagamot. Hindi matiis ni Inwook na iwan siya. Sinamantala niya ang pagkakataong mag-isa si Mari. Kinuha niya ito at tinala palayo sa ospital. Tinawagan din ni Inwook si Jung-won para ipaalam ang kinaroroonan nila at hinamon itong hanapin sila. Pinilit niya si Jung-won na magpakita agad para patunayan ang pagmamahal nito kay Mari. Dinala ni Inwook si Mari sa isang pribadong villa. Hinawakan niya ito sa tabi ng swimming pool. Balak ni Inwook na barilin silang dalawa para tapusin ang kanilang buhay ng magkasama. Naniniwala siya na ang bala ang magdurugtong sa puso niya at kay Mari. Tiniyak ni Inwook sa kanya na hindi siya makakaramdam ng anumang sakit. Manhid na si Mari ngayon, hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil sumuko na siya sa laban. Pero noong akmang kikilos na si Inwook, biglang sumakit ng matindi ang lumang sugat sa kanyang ulo. Agad na nakita ni Mari ang pagkakataong makaligtas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak palayo si Inwook. Nahulog ito sa swimming pool pero hindi man lang nagpumiglas. Sa sandaling iyon, naisip ni Inwook na kung mabibigyan siya ng pagkakataong ulitin ang lahat, tiyak na mamahalin niya ng tama si Mari. Hindi na niya ito sasaktan muli. Pagdating ni Jung-won, nakalutang na ang katawan ni Inwook sa ibabaw ng tubig. Agad na tumakbo si Jung-won kay Mari at niyakap ito ng mahigpit para patahanin. Pero biglang tumayo si Inwook. Pagkakita kina Jung-won at Mari na magkayakap, agad na naisip ni Inwook na atakihin si Jung-won. Napagtanto ni Mari ang balak ni Inwook. Agad siyang humarang para protektahan si Jung-won mula sa bala. Sa sandaling bumagsak si Mari, tuluyang gumuho si Inwook. Hindi niya matanggap na nabaril niya ang babaeng pinakamahal niya. Sumigaw si Inwook sa labis na paghihinagpis. Umaasa siya na kung sakaling isilang siyang muli, magiging lalaki siya na marunong magmahal. Sa buong buhay niya, si Mari pa rin ang pinakamagandang babae para sa kanya. Naniniwala si Inwook na patuloy niya itong mamahalin. Dahil ayaw niyang mamuhay ng mag-isa, pinili ni Inwook na wakasan ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, nailigtas si Mari sa tamang oras at nakaligtas. Dito nagtatapos ang drama. Kung nagustuhan niyo ito, mag-like at mag-subscribe. Paalam at hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.